merong konting pagkakamali sa paggamit natin kay Ari. Medyo napasobra tayo guys. So kung 7,980 na ito at papalo siya ng 8,000, ibig sabihin 6,000 na yung natatakbo ng langis natin. Grabe. Good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy. Day 14 ng ating Philippine Loop. So may ilaw muna tayo para dito sa ating 360. Ayan. Grabe. Moist yung ating salamin. Ayan. Wala na. So 7,500 na yung odometer ni Ari ngayong araw. Siguro pag natapos natin itong buong Philippine Loop natin, pati yung north leg natin, siguro baka maging 10,000 na yung odometer ni Ari. And after nun, gagawa na natin siya ng feedback. So ngayon guys, Luzon Loop tayo, North Luzon. Dito muna tayo sa may Olongapo, tapos papanik tayo, no? And before natin ituloy itong ating Philippine Loop, magpapa full tank muna ako para meron tayong resibo ngayong araw. So usually pinakakarga lang talaga natin dito kay Ari is ano lang, unleaded or yung mababa sa mga 95 na octane. Hindi naman natin totally kailangan yung premium mataas na octane kasi ilang octane lang naman yung difference nila and parehas naman silang gasoline. At saka si Ari ay 10.91 lang yung kanyang compression ratio. So hindi siya totally high combustion, no? Kaya okay lang yung 92. Sa Amerika nga 87 lang nilalagay ng mga 4 wheels dun mga V8 ganyan. Dito lang naman sa Pilipinas maarte mga tao. Gasoline pa rin naman yan. Ano ba naman yung difference nila sa 3 octane, 'di ba? Hindi naman madodoble yung performance ng motor mo kung dadagdagan mo o gagawin mong premium. At the same time, magkaiba lang sila ng kulay. Yun lang yun guys, paliwanag ko dyan. Wala pong pinagkaiba, halos yan. Let's go! Yan guys, so kamusta yung audio ng ating Cardo Spirit? So hindi pa ito yung HD package, ano? Ito yung ano lang, standard package lang ng Cardo Spirit. Actually, Cardo is Cardo. Iba talaga ang quality ng Cardo. So madalian lang ito guys, ating North Luzon. Ito na yata yung pinaka-brutal na gagawin ko dito sa motor na to. So kung sa Visayas, Mindanao, tumagal itong si ARY, tingin ko baka dito na magka-problema ito sa North Luzon sa gagawin natin. And also guys, meron pala tayong changes dito kay ARY. Pinalagyan natin siya ng mas malakas na busina. Malakas siya, para siyang stock ng 4 wheels. So nilagay ko dito ay Blowpunk D91. Ano siya, disc horn lang siya, hindi siya steel or yung parang kasi laki ng mga Bosch, ganyan. Hindi siya sobrang OA na busina. Maganda lang talaga na malakas yung busina natin kasi minsan pagka halimbawa maingay yung tambucho nung kasunod natin or ano, hindi siya kasya, patay ka. Baby, I'm a boss, I'm talking George Steinbrenner, Panamera, Yogi Berra, my two-seater Derek, that she told me I'm the one, that's when I only hit it once. Extra quest muna tayo. Malapit pa lang tayo dito sa Clark North, so mayroon tayong pupuntahang tropa dito sa Swiss Hotel. Ayan, si Pare Carlo. Sige pare, kita-kits. Dito na ako. Ito, nakikita ko na yung ano. Clark exit. See you pare ko, see you. Alright, see you pare. Clark North, okay.
Ganda ng hotel, men. Ilan kaya tayo makaka-experience dito. May Marriott sa likod, oh. Ayun, ang 7-Eleven. Dapat! Hey! Miss you, boy. Miss you, boy. Ganda na, pagkatitig-titig ko, ganda ng hotel. Han Casino Resort. Ayan, kailan kaya tayo makaka-experience dyan, ano? Oh, ganda, oh. First time ko to ngayong madaling araw dito sa dito sa Pampanga ng ganitong oras. Pare, parang ito yung parang ito yung 0.5% ng Las Vegas. Oo. Oo. Sa side na to, no? Itong side na to. Di, pang kasi yan, pare, talaga. Pang Las Vegas vibes talaga yan. Alam na alam mong may casino yung ganyang ayun, oh. Saan ka dyan, pare? Dito? Sa Swiss. Oh, saan tayo? Upo muna tayo. Uy, thank you. Baka naman. Yan pare ko na yan. Napakabait niyan. Simula nung naging tropa ko yan, chat pa rin yan. Okay, enjoy, Mar. Thank you. So, kasibat na tayo. At dire-diretso na ito hanggang Subic. So thank you pare ko sa pakape. Ayan, at medyo na dagdagan ng kaunti yung aking lakas pang magdamag. Napakabait ng tropa ko na yan. Endurance at marami na rin kaming pinagsamahang ride niyan. Grabe, eri pa yung mga hotel, oh. Royce Hotel and Casino. Gaganda pala sa gabi ng mga to. Pag sa umaga parang mukhang sarado kasi. Ganda ng mga hotel dito. Never the right time, say goodbye. Let's go Subic. Oh my, grabe ang habog. Parang Tagaytay sa umaga. Grabe yung ulap. Hindi naman kataasan itong lugar na to, pero yan, oh, tingnan nyo, oh, grabe yung hamog. Oh my gosh. Basa-basa yung tangkuwag ko. So ang toll natin, galing tayo ng Clark South 403. So 600 din pala nagastos natin dito mula Talavera na Subic. 46 kilometers pa tayo hanggang sa Subic Welcome Arc. Ito ay yung sa pagitan na sa may Castillejos na ito. Hindi na ito yung sa may bungad dito sa isa, sa may Olongapo. Mas maganda kasi yung space doon sa kabila. Tunnel. Sayang, di pa tayo naka-exhaust. Welcome to Subic. Dito kasi Olongapo yung sa looban. Ayan, oh. Iba yung Olongapo sa mismo Subic eh. Uy, BYD. Galing, kahit naka-display lang na gano'n, nakailaw yung mga BYD nila. Ito yung isa sa magagandang dito sa Subic, yung kanilang nightlife nandito sa may ano ba tawag dito? Marina Bay. Tingnan natin kung meron tayong mapagpa-picture ang maganda rito. Like yung logo ng Subic. Not sure kung saan yun. Bisitahin na rin natin. Explore muna tayong konti. Since sobrang aga pa naman, kayang-kaya ko na yan hanggang mag-umaga yung Alaminos. So kaliwa tayo dito. Ito yung side ng ganda rito guys, promise. Ito naman maihalin tulad ko yung side na to sa Boracay. Ganyan. Hop. Bakit wala yung ayun, Subic Bay.
Ang tanong, pwede kaya tayong pumunta ron? Daming jet ski dito sa Networks. Medyo trespassing tayo ng kaunti, ano? May kiusap tayo sa kung sino nga harang. Yeah. Kiraan lang po. Picture lang po ako sa signage. Oh my gosh, malambot yung buhangin. Ah! Medyo kaya na, pero lagyan na rin natin ng bato. Galing! Very good! Subic Bay. Yes! Picture muna tayo, guys. Okay, so doon na talaga tayo sa checkpoint. Nagbaka sakali lang ako na baka po pwede itong Subic Bay, pero sa passport ang nakalagay doon ay yung Subic Bay, Subic Welcome Arc. Pero ang swerte natin kasi natapatan natin ito na napasukan natin bagay may bus nga dito yo. Grabe, daming jet ski tsaka banana boat ng Networks. Sido yan, meron tayong ganyan jet ski sa bahay. Let's go. Haha, Subic Bay. Ayan, nakakatuwa. Oh no, walang ilaw yun. Welcome Arc. Patay tayo. Dapat doon na ako sa kanina. Patay tayo. Walang ilaw yung Welcome Arc, guys. So ang gagawin natin dito, maghihintay tayo ng mayroong dadaan na may malakas na ilaw. Ito guys, isang diskarte para meron akong ilaw na sarili. Nagbaon ako ng ganito, USB na pang ilaw. So ito yung ginagamit ko kanina para nakikita tayo sa 360. Ito, sasaksak ko sa USB port natin. O, diba? Pang! So meron na tayong pang ilaw ngayon. Alright, success tayo. So yun lang mahirap pagka gabi kayo dito, tapos walang ilaw. Ito, walang ilaw yung signage dito. So next tayo, Alaminos. Medyo mabagal tayo dito ngayon, pero sakto to. Pagdating natin maliwanag na, daan tayo ng 100 Islands. Silipin natin yung lugar, guys. Ganda ng kalsada, men. Parang lang din sa Nagilian, sa papanig ng Baguio. Pero sa Nagilian naman kasi kumpleto yun. Kaya yung iba mas gustong dumadaan doon kesa dito sa Cannon Road or sa Marcos Highway, kasi mas safe talaga yung Nagilian. Medyo lalayo ka nga lang kung galing ka rito sa South. Meron ako nakakita pagkain, masarap. Sakay-sakay ni Kuya. Yan. Bili tayo. Shit. Nakita ko yung favorite kong kutsinta. Boss, pabili. Ano tong nasa gilid na to? Pa? Sapin-sapin. Puto tas kutsinta, Sige, isa doon sa sapin-sapin, tapos mga 6 dito sa kutsinta. Magkano sa kutsinta, Kuya? Tigsa 6, di 30, tas sapin-sapin. Parehas lang, sir? Parehas lang. Sige, dalawa na doon. Okay na yan, Kuya. Thank you po. Sarap, men. Thank you po. Sarap ng natin mamaya, merienda. Mura, 50. Busog na ako doon. Napakadami nun, guys. Bigat sa tiyan nun. Sapin-sapin, parang hindi pa yata ako nakatikim nun.
Pero sa bagay, iba't ibang klaseng luto lang din naman ang mga ano yan ng malagkit. Botolan na pala tayo. Ayan guys, papanig na ang araw. Lumiliwanag na ang kalangitan. At lalong lumalamig ang simoy ng hangin. Wow, ang ganda ng cove sa kaliwa natin, oh. Bahay lang pagitan. Dagat na yung ibaba. Ayan, oh. Ayos. Sayang, may pader. Di natin makikita yung gilid. Ayan, oh. Ang ganda. Meron din tayong sisilipin dito sa lugar na to, which is gusto ko rin talagang marating yon someday. Pero titignan natin kung matatanaw natin yung isla. Ayan, Isla Vista. Ito yung ano guys, Putipot Island. Napakaganda daw ng isla na yon, puti ang buhangin at tawag dito, maganda rin yung ano niya, beach cafe, parang ganyan. Yan. Ayun ang isla ng Putipot. Yan guys, silipin natin sandali yung Putipot Island. Ayan. At sa harapan naman natin ay ano bang lake ito? Uwakon Lake. Ayan, oh. Kabi-kabila ng tubig dito sa Candelaria. Dagat. Tapos Uwakon Lake. Ayan. Shoutout sa mga taga Uwakon. At least nakita ko na personally yung Putipot Island. Dati parang napanood ko yun na wala pang masyadong puno yung isla na yun, ano? Parang ilan lang yung puno na nandun, tapos puro buhangin na yun. So 75 kilometers hanggang Alaminos Welcome Arc. So time check 6:15 AM. Bilis rin ang biyahe natin, ano, kasi isang oras din tayo napunta ng Pampanga. Oh, welcome to Infanta. Good morning, Infanta. Infanta Zambales. Welcome to Eguia. Tama ba? Ayan na, Eguia. Yan, second gas natin ngayong araw hanggang makauwi na to, no? 169. Okay, 831, 14 liters. So, meron talagang puntahan para doon sa kung saan yung sakayan ng papunta ng 100 Islands. Pero hindi tayo doon pupunta. Kasi hindi ko rin naman matatanaw yung 100 Islands doon sa location na yon. So gusto kong subukan itong isang pinin ko na doon sa may mismong paanan ng mga 100 Islands, ano, papasukin ko yung ibang way na yon. At kung wala akong makikita doon, mag-aerial shot na lang tayo. Eto, papuntang ano to guys, ano pangalan ng ano to, Barangay Pukal-Pukal, Sabangan. Dito parang 100 Islands din dito guys, ano, mga ano ba tawag dito, rolling hills.
Parang kadugtong ng 100 Islands, ano? Ayan, kung medyo bumababa lang yung lupa dito, malamang magiging ano rin ito, parte ng 100 Islands ito. O kaya kung tumaas yung tubig ng dagat, ano? Kasi yung mga isla, mga hawig sa 100 Islands, ganyan, no? Ngayon ko lang to nakita. Ayan, Bolo Beach, turn left. 300 meters. Pwede na rin siguro doon. Puro mga dagat din dito, no? Malapit sa 100 Islands. 2.6 kilometers mula doon. Malapit-lapit na rin. Bolo Hills. Ayan, mga hills. Oh, dami pa rito, oh. Bolo Beach, Santorini. Mukhang may ma-discover tayong bago dito, ah. Ay, hindi pala tanaw ang 100 Islands doon, guys. Sige, papaliparan na lang natin. Pero tingin ko mukhang ano dito, white sand. Mga dagat dito ay mga buhangin. Sige, tingnan natin kung anong itsura doon. Silip lang. Oh, pwedeng bumaba dito. Ay, ayun. Silip lang sana, sir. Hindi, tinignan ko lang kasi first time ko mapunta rito. Eto, sir, kanino to cottage na to? Ah, doon. Sige. Magkano kaya renta kahit mga 1 oras lang? Hindi naman maliligo, ano lang. Mag-picture lang siguro. Oop. Gusto ko lang din kumuha ng aerial shot dito para kahit papano meron akong pang stocks. Meron tayong pwedeng gamitin sa ano, mga featuring sa mga tourism ganyan. Ang ganda. Solve na yung buong maghapon ko, no? 8 hours na tayong nagda-drive. Siguro ay mamamahinga muna ako na 1 oras dito, tapos babalik na tayo ulit ng Talavera. Alright. After ng 1 oras, pati pahinga, balik na tayo ulit sa kalsada at kailangan natin makauwi before lunch. Okay naman dito sa Bolo Beach. Ayun, ang layo nila doon, naliligo, ang babaw pa. Hindi ko alam kung anong pangalan ng ano na to, resort na to. Thank you. Alright, we're out. Alright, ito na yung arko. Not sure kung may arko rin doon sa kabila ng Alaminos eh. Never ko pang nakita yun. Ito lang alam kong arko ng Alaminos eh. City of Alaminos. Okay, mabilisan lang tayo dito. Bye bye Alaminos. So that's it for today, guys. Alright, Expressway Gaming. Bali, isang exit lang ito. Tarlac to Exitex lang.
So, merong konting pagkakamali sa paggamit natin kay Ari. Medyo napasobra tayo, guys. Maalala ko, sa first PMS nga pala nito, hindi siya nakapag-PMS ng 500 odometer or 1,000. 2,000 agad yung first PMS niya. Dahil ginamit natin siya sa Cordillera Level 3. So kung 7,980 na ito at papalo siya ng 8,000, ibig sabihin 6,000 na yung natatakbo ng langis natin. Grabe. So i-update ko kayo sa susunod na vlog natin, guys, kung anong itsura ng motol na langis na ginamit ng 6,000 odometer, 6,000 kilometers. Then diretsuhin ko pa naman sana ng Baguio. Maalala ko, hindi pa nga pala na PPMS ito. So buti na lang naisipan ko na umuwi na lang tayo today para isang takbuhan na lang yung ating Atok. Yun na lang kasi natitirang checkpoint sa atin, Atok, Lawag, Apari, Baler. 4 na lang, guys, at tapos na natin ang ating second Philippine loop. Pero medyo matagal-tagal pa yun dahil saan ba merong cashier? Dito na lang, dulo. Ramos. Galing ako Ramos. Class 1, 79. Natagal tayo dun. Mga 5 minutes siguro. Ininstallan pa tayo ng autosip. Wala na nga palang cash dun. At least meron na tayong dito, autosweep kay ARY. Yung easy trip na lang ang papa-install natin soon. Anyway, wala naman na ako may papakita sa inyo, guys. At ito si Ari, iuwi na lang natin. I-update ko na lang kayo sa susunod na vlog natin na kung saan ko siya ipapa-PMS. So once again, thank you FKM Motorcycle Philippines for making this trip possible. Also, special thanks sa ating mga supporting sponsors, Ride Manila, Axor Helmets, and Imprint Customs. So yan lang ang vlog natin ngayong araw, guys. Ride safe and see you on my next one. Sheesh! FKM Tarlac branch. Ito yung wala sa atin, guys, yung animation ni FKM. Yan yung wala kay... Ayan, guys, so meron tayong Ranger 150 at saka Hunter 150. So si Ranger 150 meron tayong matte na beige at saka glossy na green.